Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Ang bawat hiyaw sa loob ng Underground Diamond Casino ay tila musika ng kamatayan para kay Chloe. Hindi siya narito para magsugal kundi para magligtas. Sa kabilang dulo ng glass wall nakikita niya ang kanyang 5 taong gulang na pamangkin na si Liam. Ang tanging alaala ng yumaong kapatid na hawak ng mga tauhan ng kanyang madrasta. Pirmahan mo ang kontrata, Chloe. Nakangising utos ni Miranda ang kanyang stepmother. Pakasalan mo ang anak ng mga Simons at ibabalik ko sa iyong bata o baka gusto mong makita si Liam na magpalaboy-laboy sa kalsada. Hindi mapakali si Chloe. Ang unwanted son ng mga Simons ay kilala bilang isang halimaw. Isang lalaking tinapon ng sariling pamilya dahil sa isang madilim na sikreto. Pero wala siyang pagpipilian. Sa gitna ng kaguluhan isang gabi ng kalasingan at pagkakamali ang nangyari sa isang madilim na silid ng kasino. Isang gabi na kumuha sa kanyang pagkatao. Sa ilalim ng mga bisig na isang estranghero na may amoy ng mamahaling tabako at panganib, suot ng isang simpleng puting bestida na tila isang telo ng kanyang kamatayan, pumasok si Chloe sa mansyon ng mga Simons bilang isang substitute bride. Ang dapat sana ikakasal ay ang kanyang stepsister na si Tiffany, ngunit tumakas ito dahil sa takot sa reputasyon ni Brandon Simons. Nang bumukas ang pinto ng silid, tumigil ang mundo ni Chloe. Doon, sa gitna ng silid, nakatayo ang isang lalaking may malamig na mga mata at pamilyar na aura. Ikaw? Bulong ni Chloe habang nanginginig ang kanyang tuhod. Lumingon ang lalaki. Siya ang lalaking nakasama niya sa kama ng gabing yon sa kasino, si Brandon Simons. So, ikaw pala ang ipinalit nila. Malamig na boses ni Brandon. Huwag kang mag-alala, Mrs. Simon. Sa bahay na to, walang pag-ibig. Tayong mga sekreto lang. Matapos ang gulat sa pagkikita nila sa mansyon, dinala ni Brandon si Chloe sa kanyang study room. Walang bakas ng init ng katawan na nararamdaman ni Chloe noong gabi sa kasino. Ang kaharap niya ngayon ay isang lalaking yelo ang puso. Di ko alam na ikaw ang pakakasalan ko. Panimula ni Chloe, pilit na tinatago ang kaba. Hindi rin ako nag-e-expect na isang hamak na waitress mula sa kasino. Sagot ni Brandon habang may inilapag na dokumento sa lamesa. Pirmahan mo to, 1 taon. Magpapanggap tayo mag-asawa sa harap ng media at ng pamilya ko. Pagkatapos, malaya ka na. Paano si Liam? Yun ang usapan namin ni Miranda, giit ni Chloe. Si Liam? Ang batang nasa poder ba rin ng stepmother mo? Huwag kang mag-alala. Lumapit si Brandon at hinawakan ang baba ni Chloe. Hanggat sinusunod mo ang mga utos ko, sisiguraduhin kong hindi siya masasaktan. Pero oras na magkamali ka, babalik ka sa impyernong pinanggalingan mo. Dito napagtanto ni Chloe, lumabas lang siya sa kulungan ni Miranda para pumasok sa isang gintong hawla ni Brandon. Nagsimulang manirahan si Chloe sa mansyon, ngunit sa bawat sulok nararamdaman niya ang puot ng mga katulong at ang pangungutya ng mga Simons. Nadiskubre niya na si Brandon ay tinatawag na unwanted son dahil sa isang aksidente ng bata ito na nagresulta sa pagkaparilisa ng kanyang nakatatandang kapatid. Isang gabi nakarinig si Chloe ng kalabog mula sa silid ni Brandon. Nang pasukin niya ito, nakita niyang nagwawala ang lalaki habang hawak ang isang lumang litrato. Sa gitna ng dilim, naging vulnerable ang billionaire monster. Umalis ka rito, Chloe, wag mo kong tingnan, sigaw ni Brandon. Imbes na matakot, lumapit si Chloe at niyakap siya mula sa likod. Hindi ako aalis. Alam ko ang pakiramdam ng mag-isa. Sa sandaling yon, tila natunaw ang yelo sa mga mata ni Brandon, ngunit agad din siyang kumalas at muli nagsuot ng maskara ng pagiging matapang. Dumating ang gabi ng Simons Annual Gala. Itong unang pagkakataon ay ipakikilala si Chloe sa alta sosyedad bilang asawa ni Brandon. Suot ng isang itim na gown na lalo pang nagpalitaw sa kanyang ganda, naging agaw eksena si Chloe. Ngunit naroon din si Tiffany, ang kanyang stepsister, na nagpupuyo sa galit. Waitress lang yan, ninakaw lang niyang posisyon ko, sigaw ni Tiffany sa gitna ng ballroom. Para patahimikan ang bulong-bulungan at protektahan si Chloe. Hinila ni Brandon ang bewang ng dalaga at hinalikan to sa harap ng lahat. Isang halik na hindi lang para sa palabas kundi may kasamang gigil at tila pag-angkin.
Siya ang asawa ko. At sino mang hahamak sa kanya, kaaway ko. Deklara ni Brandon. Habang nagpapalakpakan ng mga tao, naramdaman ni Chloe ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Hindi na to dahil sa takot, ito ay dahil sa isang damdamin na alam niyang magdadala sa kanya sa panganib. Matapos sa naganap na halikan sa gala, naging usap-usapan si Chloe sa mundo ng mga elitista. Ngunit sa loob ng mansyon, mas lalo naging mailap si Brandon. Isang gabi, habang mahimbing ang tulog ng lahat, nakatanggap si Chloe ng isang video call mula kay Miranda. Nakikita mo ba to, Chloe? Pinakita ni Miranda si Liam na nakakulong sa isang madilim na kwarto. Umiiyak at tinatawag ang kanyang pangalan. Kung gusto mong makita ang pamangkin mo sa darating na linggo, kailangan mong makuha ang itim na SUV drive sa loob ng vault ni Brandon. May mga ebidensya ro na wawasak sa Simons Group. Pili ka, ang kinabukasan mo, ng asawa mo o ng buhay ng bata. Puno ng takot, pumasok si Chloe sa study room ni Brandon. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinusubukang hulaan ang password ng vault. Sa huling pagkakataon, sinubukan niya ang petsa kung kailan lang sila unang nagtagpo sa kusina. Bumukas ito, ngunit bago pa man niya mahawakan ang USB, bumukas ang ilaw. Nakasandal si Brandon sa pinto, may hawak na baso ng alak, at may mapait na ngiti sa kanyang mga labi. I wanted to trust you, Chloe. Malamig na sabi ni Brandon. Sabi ko sa sarili ko, baka ikaw ang magliligtas sa akin sa dilim na ito. Pero isa ka lang pala talagang espiya ng mother mo. Hindi makapagsalita si Chloe. Ang luhang pumatak sa kanyang mga mata ay hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa tiwalang winarak niya. Hindi niya masabi ang totoo dahil alam niyang binabantayan ni Miranda ang bawat galaw niya. Dahil sa insidente sa vault, mas lalo naging malupit ang trato ni Brandon kay Chloe. Pinagbawalan siyang lumabas ng mansyon at tinanggalan ng access sa telepono. Ngunit isang gabi, isang di nasang bisita ang dumating sa mansyon, sa Jackson, ang misteryosong may-ari ng Underground Diamond Casino at ang mortal na kaaway ni Brandon sa negosyo. Nandito ako para bawiin ang utang ni Miranda. Nakangising sabi ni Jackson habang nakatingin kay Chloe nang may mali siya. At ang sabi niya, ang kapalit ng utang niya ay ang magandang babaeng ito. Nagkaroon ng mainit na sagupaan sa pagitan ni Brandon at Jackson. Dito nalaman ni Chloe ang isang nakagigimbal na katotohanan. Si Jackson ang lalaking nakatakda sanang bumili sa kanya noong gabing nasa kasino siya, ngunit ninakaw siya ni Brandon. Hindi siya pag-aari ng kusino lang, Jackson, wika ni Brandon habang humaharang sa harap ni Chloe. Asawa ko siya at sa mundong to walang nakakakuha ng pag-aari ko ng buhay. Sa kabila ng galit ni Brandon kay Chloe dahil sa pagtatangkang pagnanakaw na naig pa rin ang pagiging protektibo nito. Sa gitna ng gulo, hinawakan ni Brandon ang kamay ni Chloe. Isang hawak na tila nagsasabi, kahit galit ako sa'yo, hindi kita bibitawan. Matapos mapaalis si Jackson, dinala ni Brandon si Chloe sa isang tagong rest house sa labas ng probinsya. Doon, pilit na kinuha ni Chloe ang lakas ng loob na sabihin ng totoo. Ginagawa ko lang yon para kay Liam. Siya lang ang pamilya ko, Brandon. Wala akong pakialam sa yaman mo, sigaw ni Chloe habang humahagulhol. Natigilan si Brandon. Sa unang pagkakataon, nakita niyang desperasyon sa mga mata ng asawa. Kinulong niya si Chloe sa kanyang mga bisig habang bumubuhos ang ulan sa labas. Nagsimulang magtapat si Brandon tungkol sa kanyang nakaraan, kung paano siya sadyang itinapon ng sariling ama para pagtakpan ng pagkakamali ng kanyang paboritong anak. Pareho tayong biktima ng mga taong dapat ay nagpoprotekta sa atin, bulong ni Brandon. Sa gabing yon, sa gitnang lamig at sakit, natagpuan nila ang init sa isa't isa. Hindi daw dahil sa kontrata at hindi na dahil sa pagkakamali sa kasino. Ito ay dahil sa dalawang sugatang kaluluwa na sa wakas ay nahanap ang kanilang tahanan. Ngunit sa labas ng kanilang taguan, isang mas malaking panganib ang naghihintay. Nalaman ni Miranda kung nasaan sila at handa siyang gamitin ang huling alas. Ang buhay ni Liam, ang katahimikan ng rest house ay nabasag na isang pagtatapat na wawasak sa puso ni Chloe. Habang nakaupo sila sa halap ng chimenea, nilabas ni Brandon ang isang lumang folder.
mga dokumento na itinago niya sa loob ng maraming taon. Alam mo ba kung bakit galit na galit ako sa pamilya ko, Chloe? Hindi lang dahil itinapon nila ako, panimula ni Brandon. Ang boses niya ay gumagaralgal. Nung gabi ng aksidente ng kapatid ko, nalaman kong totoo. Ang tatay ko, ang kumpanya namin, silang dahilan kung bakit bumagsak ang maliit na factory ng pamilya mo. Silang nag-utos na isabotahe ang preno ng sasakyan na sinasakyan ng kapatid mo noon para hindi siya makarating sa korte at magtestigo laban sa amin. Nanigas ang buong katawan ni Chloe. Ang aksidenteng kumitil sa kanyang kapatid ang nag-iwan sa kanya bilang ulila, hindi bilang aksidente. Ito ay isang planadong krimen ng pamilya ng lalaking mahal na niya ngayon. Kaya ba pinakasalan mo ko? Dahil sa guilt? Tanong ni Chloe, ang mga luha niya ay muling dumaloy. Noong una, oo, gusto kitang bayaran. Gusto kitang protektahan mula sa malayo. Pag-amin ni Brandon habang pilit na hinahawakan ang kamay ni Chloe. Pero nung makasama kita, nung makita ko kung gaano ka katapang para kay Liam, Chloe, hindi na tutungkol sa nakaraan. Mahal kita at handa akong talikuran ang pangalang Simons para sa'yo. Ngunit para kay Chloe ang pag-ibig ay naging isang mabait na lason. Paano niya mamahalin ang anak ng taong pumatay sa kanyang kapatid? Isang buwan ang lumipas, nanatili si Chloe sa tabi ni Brandon. Hindi dahil napatawad niya na ito ng buo, kundi dahil kailangan nilang isa't isa para pabagsakin si Miranda at ang matandang Simons. Ngunit may napapansin si Chloe sa kanyang katawan. Ang madalas na pagkahilo at ang hindi may paliwanag na pagkapagod ay hindi na lang basta stress. Sa isang lihim na pagbisita sa doktor na kumpirma ang kanyang hinala, siya ay buntis. Congratulations, Miss Simons. You're 8 weeks pregnant, wika ng doktor. Imbes na matuwa, nakaramdam ng matinding takot si Chloe. Paano kung malaman ni Brandon? Paano kung gamitin ng pamilya Simons ang sanggol para makuha ang kontrol sa kanya? Sa gitna ng kanyang pag-iisip, biglang sumugod ang mga tauhan ni Jackson sa klinika. Isang ambush. Sa gitna ng kaguluhan, dumating si Brandon na parang isang bagyo. Nakipagpalitan siya ng putok ng baril. Ang kanyang mga matay naglalayab sa galit habang pilit na inaabot si Chloe. Protektahan niyo ang asawa ko? Nakipagpalitan siya ng putok ng baril. Kahit mamatay kayo, wag lang siyang magagalusan. Sigaw ni Brandon sa kanyang mga bodyguards. Nang makaligtas sila, niyakap ni Brandon si Chloe ng napakahigpit. Wag mo nang gagawin yan. Wag kang aalis nang wala ako. Hindi ko kakayanin kung mawawala kayo. Napansin ni Chloe ang salitang kayo. Alam na ba ni Brandon ang tungkol sa bata? O ang tinutukoy niya ay si Liam? Dinala ni Brandon si Chloe sa isang ligtas na penthouse na siya lang ang nakakaalam. Doon, sinimula nilang buuin ang plano para iligtas si Liam. Ngunit di nila alam may isang traidor sa loob ng kanilang hanay. Si Tiffany, ang stepsister ni Chloe, ay nagpapanggap na nagbago. Lumapit siya kay Chloe at nagmakaawang tulungan siya dahil minaltrato rin daw siya ni Miranda. Dahil sa lambot ng puso, pinatuloy siya ni Chloe sa penthouse. Isang gabi habang tulog si Brandon, narinig ni Chloe si Tiffany na may kausap sa telepono. Nandito sila. Ibibigay ko sa inyo ang security code ng penthouse basta't sisiguraduhin nyo mapapasakin si Brandon at mawawala na sa landas ko ang babaeng yan. Bago pa makasigaw si Chloe, tinutukan siya ni Tiffany ng baril. Akala mo ba talaga mananalo ka? Waitress ka lang, Chloe. Isang substitute bride. Hindi mo deserve ang isang billionaire katulad ni Brandon. Ngunit bago pa makakalabit ng balal si Tiffany, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa building. Hindi si Miranda ang dumating kung hindi ang matandang Simons, ang ama ni Brandon na may dalang mga pulis at isang warrant of arrest para kay Brandon sa isang kasong frame-up. Nagtama ang mata ni na Brandon at Chloe sa gitna ng usok. Tumakas ka na, Chloe. Dalin mo ang USB. Nandun ang ebidensya laban sa kanila. Iligtas mo si Liam. Ito ang pinakamahirap na desisyon ni Chloe. Ang iwan ng lalaking mahal niya sa kamay ng kaaway o ang manatili at hayaang mamatay ang pag-asa nilang maligtas ang bata. Hawak ang USB drive na ibinigay ni Brandon, tumakbo si Chloe sa gitna ng kadiliman ng gabi. Ang bawat putok ng baril sa likuran niya ay tila sumasaksak sa kanyang puso. Alam niyang sinakripisyo ni Brandon ang kanyang kalayaan para lamang makatakas siya.
Sa tulong ng isa sa mga pinagkakatiwalaang tauhan ni Brandon, si Marcos, naidulog si Chloe sa isang liblib na baryo sa dulo ng Quezon. Doon sa isang maliit na kubo na papaributan ng mga puno ng nyog, nagsimulang magtago si Chloe. Gabi-gabi siyang umiiyak habang hawak ang kanyang tiyan. Ang bawat sipa ng sanggol sa loob ay nagpapaalala sa kanya kay Brandon. Ngunit kailangan niyang magpakatatag. Para sa inyo to, Liam. Para sa inyo ng anak ko, bulong niya. Sa tulong ng mga ebidensya sa USB, lihim na nakipag-ugnayan si Chloe sa isang tipat na abogado. Ngunit nalaman niya na hindi ganon kadaling pabagsakin ang mga Simons. Ang kanyang ama-amahan, ang tatay ni Brandon, ay may hawak sa leeg ng mga otoridad. Samantala, matagumpay niyang nailigtas si Liam mula sa mga tauhan ni Miranda sa isang mapanganib na engkwentro. Ngunit ang kapalit nito ay ang tuluyang pagkawala ng komunikasyon niya sa mundo ni Brandon. Lumipas sa mga buwan hanggang sa naging taon, sinilang ni Chloe ang isang napakagwapong sanggol na pinangalanan niyang Brave. Ang kaisa-isang alaala ng lalaking unwanted billionaire. Habang si Chloe ay bumubuo ng bagong buhay sa probinsya, ang buhay naman ni Brandon sa loob ng kulungan ay parang impyerno. Pinagbintangan siya ng pagpatay at malalaking kaso ng money laundering na gawa-gawa ng kanyang sariling ama at ni Jackson. Sa loob ng 3 taon, hindi naging mahina si Brandon. Ginamit niya ang kanyang talino at ang mga natitira niyang koneksyon sa underground world para kontrolin ang sitwasyon mula sa loob. Ang dating unwanted son ay naging king of the shadows sa loob ng rehas. Bawat araw na lumilipas, ang galit niya ay napapalitan ng determinasyon. Nasaan sila? Tanong ni Brandon kay Marcos na bumibisita sa kanya. Ligtas sila, boss. Pero hindi ko pa pwedeng sabihin ko nasan dahil baka masundan kayo ng mga Simons, sagot ni Marcos. Nalaman ni Brandon na nanganak si Chloe. Ang balitang meron siyang anak ang naging tanging liwanag niya. Sa loob ng 3 taon, nagplano siya. Inisa-isa niyang binili ang mga stocks ng kumpanya ng kanyang ama sa ilalim ng ibang pangalan. Nang dumating ang araw ng paglaya niya dahil sa kakulangan ng ebidensya, nalihim na inaayos ng abogado ni Chloe, hindi na siya ang dating Brandon na marupok. Siya na ang bagong may-ari ng Simons Group at handa na siyang bawiin ang lahat. Isang marangyang charity gala ang naganap sa isang sikat na hotel sa Maynila. Ito ang unang paglabas ni Brandon sa publiko matapos ang 3 taon. Nakasuot siya ng tailored black suit, mukhang mas makapangyarihan at mas matikas, ngunit ang kanyang mga mata nananatiling malamig. Sa kabilang dulo ng ballroom, isang babae ang pumasok. Hindi na to isang simpleng waitress na si Chloe. Si Chloe na ngayon isang matagumpay na businesswoman na nagpapatakbo ng sarili niyang foundation. Bitbit ang yaman na nakuha niya mula sa pagbagsak ni Miranda na naipakulong na niya. Napatigil lahat na magtama ang kanilang mga mata. Ang musika ay tila huminto. Lumapit si Brandon kay Chloe. Bawat hakbang may bigatang 3 taong pangungulila. 3 years, Chloe. 3 years ako naghintay para sa gabing to. Malamig pero may halong pait na sabi ni Brandon. Brandon? Tanging nasambit ni Chloe habang pilit na pinipigilan ang pagtulo ng luha. Ngunit bago sila makapag-usap ng malaliman, isang maliit na bata ang tumakbo patungo kay Chloe at yumakap sa binti nito. Mommy, who is he? He is the prince in your stories? Natigilan si Brandon. Tumingin siya sa bata na kamukhang kamukha niya. Mula sa hugis ng mata hanggang sa tindig nito, ang unwanted billionaire ay naluha sa harap ng maraming tao. Hinawakan niya ang pisngi ni Chloe. You kept him from me, bulong niya. Pero hindi ko hayaang mawala pa kayo ulit. Sa pagkakataong to, wala ng substitute bride. Ikaw ang magiging reyna ko sa ayaw at sa gusto ng mundo. Ang tensyon sa loob ng ballroom ay tila kuryente na dumalay sa bawat panauhin. Hawak ni Brandon ang kamay ni Brave, ang anak na di niya akalaing magkakaroon siya. Habang kanyang kabilang kamay ay mahigpit na nakakapit sa bewang ni Chloe. Brandon, tapos na ang laro. Isang boses ang umalingaw-ngaw. Pumasok ang matandang Simon, si Robert kasama ng mga bodyguard at si Jackson. Wala kang karapatang bumalik dito. Ang kumpanyang ito, ang pangalang to, akin to. Ngunit isang malamig na tawa ang sinagot ni Brandon. Mali ka, Father. Hindi mo binasa ang huling reports? Binili ko ng 51% shares ng Simons Group sa ilalim ng pangalan ng anak ko, si Brave Simons. You are no longer the chairman. You are just a guest in my building.
Sa sandaling yon lumabas sa mga polis, hindi para kay Brandon, kundi para kay Robert at Jackson. Nilabas ni Chloe ang kanyang laptop at pinakita sa malaking screen ang mga ebidensyang galing sa USB drive. Ang mga video ng pag-uusap ni Robert tungkol sa pagsabotahe sa preno ng sasakyan ng kapatid ni Chloe at ang mga illegal na transaksyon ni Jackson sa casino. "This is for my sister," matapang na sabi ni Chloe habang nakatingin sa nangangatog na si Robert. "At para sa lahat ng buhay na sinira niyo para sa pera." Habang kinakaladkad palabas ng mga kontrabida, binuhat ni Brandon si Brave at hinarap ang lahat. Mula ngayon, ang Simons Group ay hindi na simbolo ng takot. Ito ay magiging pundasyon para sa mga naaapi. Pagkalipas na ilang buwan, dinala ni Brandon si Chloe sa dalampasigan kung saan sila unang nagtago 3 taon nang nakakaraan. Ngunit sa pagkakataong to, hindi sila tumatakas. Ang buong paligid ay pinalamutian ng mga puting bulaklak at mga ilaw na tila mga bituin sa lupa. Naroon si Liam na ngayon masaya at malusog, kalaro ang maliit na si Brave. Lumuhod si Brandon sa harap ni Chloe, walang script, walang kontrata at walang pilitan. Nilabas niya isang singsing na may dambuhalang diamante na kasing ningning ng kanyang mga mata. "Chloe, naging substitute bride ka sa isang kasal na puno ng galit at takot. Ngayon tinatanong kita hindi bilang isang Simons, kundi bilang isang lalaking nabubuhay dahil sa pag-ibig mo. Will you marry me again? This time for real. No secrets, no lies, just us." Umiiyak na tumango si Chloe. "Yes, Brandon. 1,000 times yes." Naghalikan sila sa ilalim ng paglubog ng araw, habang ang tunog ng mga alon ay tila pumapalakpak sa kanilang tagumpay. Ang unwanted billionaire ay hindi na nag-iisa at ang substitute bride ay natagpuan na ang kanyang tunay na trono. Sa huli, napatunayan nila na kahit gaano kadilim ang nakaraan, ang pag-ibig na marunong magpatawad at lumaban ay isang laging magwawagi. Lumipas ang 9 na buwan mula nang muling magpalitan ng sumpa sina Brandon at Chloe. Sa loob ng panahong yon, ang mansyon na dati puno ng malamig na anino at takot ay naging isang tahanang puno ng tawanan at liwanag. Isang maagang umaga habang ang sikat ng araw ay dahan-dahang sumisilip sa bintana, narinig ang unang iyak na isang sanggol sa loob ng silid. Si Brandon na dati kinatatakutan bilang isang mailap na billionaire ay nakaluhod sa tabi ng kama ni Chloe. Basang-basa ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan ng kanyang asawa na pawisan, ngunit may pinakamagandang ngiti sa labi. Hawak ni Chloe ang isang maliit na anghel na nakabalot sa puting kumot. Siya si Celestine, bulong ni Chloe. Ang boses ay puro ng pagod pero bakas ang wagas na saya. Ang ibig sabihin heavenly, dahil siyang langit na dumating sa atin matapos ang mahabang unos. Dahan-dahan kinuha ni Brandon ang maliit na kamay ng sanggol. Ang kanyang malalaking daliri ay hinawakan ng napakaliit na mga kuko ng anak. Sa sandaling yon, ang huling bakas ng unwanted billionaire ay tuluyan ng naglaho. Siya na ngayon ay isang ama, isang lalaking may layunin at may katuwang sa buhay. "Hindi ko hahayaang maranasan mo ang naranasan ko, Celestine," panata ni Brandon sa kanyang anak. "Lalaki kang alam na ikaw ay minamahal, ginusto at pinapahalagahan." Pumasok sa silid sina Liam at Brave, ang dalawang batang naging saksi sa hirap at tagumpay ni na Chloe. Sabik na sabik silang lumapit sa kanilang bagong kapatid. "Mommy, can I hold her?" tanong ni Brave, ang kanyang mga matay nanginginig na sa tuwa. "Ingat lang ha, little princess natin yan," paalala pa ni Liam na tila isang responsableng kuya. Pinanood ni na Brandon at Chloe ang kanilang mga anak. Sa gitna ng katahimikan at init ng kanilang yakap, napagtanto ni Chloe na ang pagiging substitute bride niya noon ay hindi isang kamalasan, kundi isa siyang landas ng tadhana para mahanap niya ang kanyang totoong tahanan. Wala nang lihim, wala nang panganib, tanging ang pagmamahalan ng isang pamilyang binuo mula sa gulo ng nakaraan, na ngayon mas matapang pa sa anumang diamante sa mundo.